Malaking babala. Ingatan nyo yung video nyo para hindi kayo matulad sa sinapit ni Ate Princess Mendoza. Ang nangyari kasi, ni-re-upload yung video niya ng isa ding content creators na milyon din ang followers. Tapos, ang ginawa niya, clean-name niya na sa kanya yung ni-re-upload niyang content. So, ang nangyari, si Ate Princess Mendoza ay na-copyright strike. So, medyo nadali ang kanyang Facebook page dahil sa kagagawan ng ibang content creator. Ganito kasi ang nangyari. Merong in-upload si Princess Mendoza na original video niya talaga, na siya talaga. Tapos, after a few days, kung hindi ako nagkakamali, naka-receive siya ng notification na nagkaroon siya ng copyright claim by another content creator. Tapos, nung tinignan niya yung video, buong video niya, kine-claim ng isang nag-re-upload ng kanyang video. So, syempre, magugulat ka, malulungkot ka, tsaka maiinis. Kaya banas na banas si ate kasi parang may gana pa yung re-uploader na i-claim yung hindi sa kanya na video. Ito ang salarin. Pero, syempre, hindi ko po sure kung ito talaga yung page na nag-claim sa na-re-upload niyang video ni Ate Girl. So, yes, pwedeng ito talaga or baka may kapangalan lang siya na RKD Studios. Pero, isa lang naman yung lumalabas na RKD Studios kapag tinatry ko yung RKD Studios sa search ng Facebook, no? So, bisitahin natin itong page na to. So, ito yung RKD Studios, no? So, I believe this is based in India. So, sabi dito, RKD Studios is an Indian motion picture production, distribution, and acquisition company based in Mumbai. So, kung 2.6 million followers na sila with 161k likes, bakit pa sila nag-claim ng content na hindi sa kanila? At ang nangyayari tuloy, napupurnada yung mga ibang content creator. Ayan, no? So, nakakalungkot lang. May mga ganitong page na nire-upload and then kine-claim na kanila daw yung mga content na originally uploaded by yung mga ibang content creators. Nakakalungkot lang. Similar kay Princess Mendoza's case, meron din akong personal experience na ganun ang nangyari. So, ito yung video ko na copyright claim. So, it is a reaction video, pero bago pa siya na feature sa Kapuso Mo Jessica Soho, no? So, since taga Baguio ako, syempre, ni-react ko nagkaroon ako ng reaction sa video. And allowable yung mga reaction videos wherein you're going to make an insight, review, commentaries about sa video na yan. Hindi yung pure na ni-re-upload tas walang additional content, no? So, yun yung ginawa ko. And then, after a few days, medyo matagal sa akin na naka-receive ako ng copyright claim. Tapos, ang nag-claim is hindi yung original uploader ang nag-claim, ibang company. So, nung tinignan ko, parang familiar yung nag-claim, RKD din, no? So, sa isip ko, dapat ko na talagang tanggalin. Kasi, kung hindi ko siya tatanggalin, pwede talagang maka-apekto sa page ko. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang siya. Tinanggal ko lang sa Facebook. Pero sa YouTube naman, tsaka sa TikTok, wala naman naging problema. Yung Facebook page lang, kasi may nakikiklaim na isang page. Ito ang tip ko na hindi nyo rin dapat na i-react. So, yung ABS-CBN, yung CNN, syempre, tapos GMA, TV5, malakas silang mag-claim at kine-claim nila agad yon in just minutes or in just seconds na in-upload mo yung video. Tapos, sa pageant naman, yung Miss Grand International, as in, malakas din silang mag-claim. After, siguro, mga minutes lang, kine-claim na agad na sa kanila yung video. So, pwede kapag screenshots lang, pero kapag yung video, hindi. So, iwasan yung mag-react or mag-re-upload din ng mga videos or clips ng MGI, ABS, GMA, TV5, ayan, CNN, mga ganon. Para hindi rin madali yung channel nyo, yung page nyo, or yung, alam mo yun, yung group nyo. Ito ang problem. Sa Facebook, hindi ko makita
kung paano mo i-claim as yours as the original uploader ng video na in-upload mo sa page mo. Wala akong makita eh. Ang pwede ko lang makita doon is manual claim wherein ang daming tsetsaburetsa, ang daming rules. Tapos parang more on music kapag gumawa ka ng cover, yung mga ganon. So yung manual claim mo siya, pwede. Pero sa YouTube naman, walang problema kasi kapag oras na in-upload mo yung content mo, yung original content mo, magkakaroon talaga yan ng copyright. Copyright na yung sa'yo talaga. So, i-claim mo yung copyright ng video mo sa YouTube. Tapos, ang maganda doon, makikita mo sa YouTube Studio na merong matched clip with other channel. Malalaman mo kung sino yung nag-re-upload ng video mo kahit na clip lang siya. So, yun yung maganda sa YouTube na wala doon sa Facebook. Kaya, napaka-challenging sa Facebook kapag oras na ikaw yung baliktadin ng nag-re-upload ng content mo. Sa YouTube kasi, pwede mong ipaglaban yung original content mo, pwede mong sabihan yung nag-re-upload na wait, video ko yan, so magkakaroon ng notification yung nag-re-upload ng video mo na either tanggalin niya o kaya magkakaroon siya ng copyright strike. Sa Facebook, ikaw po yung mababaliktad talaga. Pero hindi ko alam kung meron na ngayon kasi laging nag-update ng mga community policies ang Facebook, so malamang sa malamang, mareresolve nila to kasi ang daming employees ng Facebook. Kaya, I am very sure tinitignan na nila ito ng paraan and sana, hindi nababaliktad yung original owners ng kanilang videos na kapag may nag-re-upload na ibang content creators ng mga videos na hindi sa kanila, kumbaga parang madetect agad sana, na kapag hindi sa kanila yung video, hindi talaga sa kanila. Yung gano'n. Kaya ang gulo, Ang gulo and nakakatakot talaga. Kaya mag-ingat-ingat kayo mga content creators, kapwa content creators na yung pinaghirapan yung video, pwedeng maklaim ng iba. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video, especially about sa issue ng copyright. Ay nako, isa ito sa mga nakaka-stress kapag nagkakaroon ako ng notification of copyright. Kaya talagang updated ako sa parang studio inbox ko kasi mahirap na kapag pinabayaan mo yung mga notifications mo, lalo na kapag content creator ka. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.